Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Missionaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Idira Eclo Senior, King of all kings, Master Ben Bora Eclo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Eclo First. Pizza 3 po ngayon, buwan ng September 2020. Ngayon, mga kapatid, pagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Ben Idira Eclo Senior. Noong kapanahonan niya sa kaniyang kabataan sa 1950. Nasabi ko na po sa inyo mga kapatid na noong 1950 ay nag-aaral nga siya doon sa sekundarya sa San Nicolas College. At bilang isang varsity player po sa San Nicolas College, second year high school. Ngayon mga kapatid, sa 1950, ang kaniyang sarili din ay nandoon din sa isla ng Kabilan Islands, Dinagat Islands. Dahil tumutulong din siya sa kanyang mga gulang, gumagawa sa mga gawaing bahay, nangingisda, binibinta ang isda, pumapalaot sila. Marami ang kanyang ginagawa, nakipaghugoy-hugoy sa mga barkada doon. Marami ang kanyang ginagawa. Habang samantala rin ay nandun rin ang kanyang sarili sa bayan ng Banga sa South Cotabato. At apat na bayan nga ang pinuntahan niya doon mga kapatid. Ang bayan ng Isulan, bayan ng Kulambong, bayan ng Surula, mga kapatid doon sa South Cotabato. At nang pagdating niya doon sa Banga, South Cotabato, ay isa siyang bata na may edad na 12 ang edad. Isang masumpok na bata, makisig na bata. Ngunit ang kaniyang sarili ay punong-puno ng mga sugat-sugat, puno dito sa mukha, dito sa kamay, punong-puno ng mga, sa Bisaya pa, mga kagid-kagid ba sa Bisaya pa, mga samad-samad dito sa kaniyang katawan at nagkakalyo na ito. Ngunit pag mahawakan ito ay kakatas tapos agos pa ang dugo pag mahawakan ng kanyang kamay. Dahil marami nga itong sugat dito sa buong katawan, sugat na mga sa Bisaya lagi, mga nuka-nuka sa Bisaya pa. Hindi ko alam ang Tagalog ng nuka-nuka na sakit, pero nuka ito sa Bisaya. Kaya napuno ito dito sa mukha, dito sa kamay, sa paa, hanggang dito sa paa, punong-puno ng mga nuka, mga kapatid, na nagkakalyo na, parang uga na ba siya, tuyo na mga kalyo. At ito nga siya ay nakipaglaro sa mga kabataan. Marami ang mga kabataan na lumalapit sa kanya nakipaglaro dahil may kakaiba siyang ideya, strategy para ang mga bata ay lapit sa kanya. Ito ay nagbibigay ng mga kindi, minsan naman ay pira, na yung mga kindi na kanyang binibigay ay kinuha lang niya sa hangin, ginanyan lang siya sa hangin, saka pamigay doon sa mga kabataan. Kaya ang mga bata ay masayang-masaya, nakikipaghugoy-hugoy sa kanya, nakikipagsalamuha sa kanya, nakikipaglaro. Kaya ito ay napansin ng maraming tao. Bakit ang daming mga bata, sobra 100 na pirasong bata ang sumasama sa kanya na para silang magpo-prosesyon kahit saan ang punta niya, doon din mga bata sumasama. Kaya itong mga malaking tao ay nakiusyuso na rin kung ano ba ang mayroon sa batang ito. Kaya nakita nila na ito ay nanggagamot din. Nanggagamot talaga ito mga kapatid doon sa bayan ng Banga, sa Isulan, doon sa Kulambong, doon na mga bayan ay nanggagamot siya doon sa mga bayan na yun. At ang kanyang pamamaraan sa panggagamot mga kapatid ay ang kanyang kalyo lang dito sa dito sa sugat niya. Ginaganyan niya. Pagkuha pa nga, maglagunot pa nga, mag-crunch pa, pagkuha, ganyan pa pagkuha. Nagkuha nito at siya mismo ang titikim, siya mismo ang kakain. Pagkuha niya dito sa kalyo, ganyan niya sa kamay. Pagkuha nito, papakita pa niya, ito kakainin ko. gaganyanin pa niya ang kalyo na kinuha niya.
Tapos pagkain niya, ibigay niya doon sa may sakit. O, kainin mo ito. Yung may sakit naman, ang iba nagatubili, umayaw kasi kalyo nga kinuha dito sa kamay niya, kinuha dito sa katawan, dito sa mukha, kukunin, kalyo, bibigay doon sa may sakit. Ngunit, nagatubili yung iba naman, ay gusto rin na gumaling ang kanilang karamdaman, kinuha yung kalyo na binigay sa kanya, kinain ng may sakit, pagkain nun, kaagad-agad, kaagad-agad, gumaling kaagad-agad yung karamdaman, yung buta, yung bulag nakakita, yung pipi nakapagsalita, yung bingi nakarinig, yung kuba tumuwid na ang paglalakad, yung mga disabled, gumaling ang kanilang mga karamdaman, gumaling kaagad-agad mga kapatid, gumaling as in, kaagad-agad. Kaya dinumog siya, dinagsa siya ng maraming tao, dahil sa kakaibang kapangyarihan na pinakita niya. At yun nga ang gamit niya sa panggagamot. Yun lang kalyo ng kaniyang mga sugat dito sa noo, dito sa mukha. Yun lang ang ginamit niya sa kaniyang panggamot. At isang gabi mga kapatid, mayroong isang prosesyon doon sa bayan ng Banga, South Cotabato. May prosesyon na ginagawa ang reliyon na Katoliko, at sumali siya sa prosesyon, at siya pa nga ang nanguna sa prosesyon. Siya ang nanguna sa pagpangunan niya doon sa prosesyon, doon siya sa unahan, ay kinuha niya yung gitara ng gitarista. Pagkakuha sa gitara ay siya ang tumugtog. Tinugtog niya talaga, tugtog siya. Ang galing niyang magtugtog ng gitara. Ang galing. At nakita iyon ni Ruperto Sipi. Nang nakita ni Ruperto Sipi, mangha-mangha si Ruperto Sipi sa kanyang nakita sa kagalingan nito sa pagtutugtog ng gitara. At alam na alam ni Ruperto Sipi na nanggagamot rin ng batang yun, dahil nakita man niya na nanggagamot yun. Kaya nang nakita niya ay kinarga niya si Panginoong Divine Master Benedict Sr. na ang pangalan ni Panginoong Divine Master Benedict Sr. noon doon na ginamit niya ay Binancio Villarin. Binancio Villarin ang pangalan na ginamit niya doon sa Banga, South Cotabato, doon sa Isulan, doon sa Kulambong, doon sa Surula, bayan ng Surula. Binancio Villarin ang gamit niyang pangalan. Nang kinarga na ito ay hindi nga nang didiri itong si Ruperto Sipi, hindi nang didiri sa kanyang sitwasyon. Pagkarga nito ay umaagos pa itong itong katas ng kanyang mga sugat. Umaagos pa nga dito sa kanyang balikat, nagdurugo. Hindi nga nang didiri itong si Ruperto Sipi, kinarga pa rin niya. Kaya nang nakarga na niya, nandun na, sila nang nauna sa parada. Ang bawat madaanan ni Panginoong Divine Master Benedict Sr. na puno, nakita niya na itong puno na ito ay gamot. Sumisigaw siya, itong puno na ito ay gamot sa kanser. Kaya yung mga tao nagkagulo. Umalis sa prosesyon, dahil prosesyon, daming tao nilibot yung buong bayan ng Banga, nilibot nila. Pag madaanan yung puno ng kahoy na sumisigaw si Divine Master Benedict Sr. na ito ay gamot sa kanser, ito ay gamot sa hubak, ito ay gamot sa TB, ganyan, gamot sa arthritis, gamot sa lahat ng klaseng sakit. Kaya ang mga tao nawasak yung yung parada. Doon na nag-aagawan sa puno, kinuha ang mga dahon, kinuha ang mga sanga, pinuto ng mga puno, binali, at dinala nila sa mga sarili habang nagpaparid sila ng prosesyon. At bawat talaga madaanan niya na puno ay sumisigaw siya na ito ay gamot sa lahat ng klaseng sakit. Itong puno na ito, itong halaman na ito ay herbal itong halaman na ito, at gamot ito sa lahat ng klaseng mga sakit. Kaya yung parada mga kapatid sa prosesyon, nagkakagulo, nawasak yung parada dahil nagkakagulo ng mga tao, nag-aagawan pa ng mga tao, hanggang sa yung sombrero ni Ruperto Sipi ay kinuha niya yung bandang sa huli na, kinuha niya yung sombrero ni Ruperto Sipi, at
pag ganyan niya, kumuha ng pira, nilagay doon sa sombrero. Pagkalagay doon sa sombrero ng pira, inihagis. Pinaagawan niya sa mga tao. Kaya mga tao nag-aagawan naman. Mas lalong nagkakagulo na lahat. Ala, agawan sa pira. Ala. Yun. Hanggang umabot ngayon ng alas 2 ng madaling araw. Yung senaryo na yun. Kaya alas 2 ng madaling araw siya nakauwi doon sa bahay na kanyang tinitirahan. Tapos kinabukasan mga kapatid, alas 6:30 ng umaga, habang nandun siya natutulog sa bahay na kanyang tinitirahan, ay dumating itong pulis sa pamumuno mismo ng hipe, ng pulisya doon sa lungsod ng Banga, na si Chief Lubaton. Siya ang namumuno at hinuli si Divine Master Benny Reclusor. Hinuli siya dahil sa salang panggugulo. Panggugulo ang sabi ng hipe dahil nagkagulo nga nung prosesyon. Sabi naman ni Panginoong Divine Master Benny Reclusor, wala akong kasalanan, hindi ko ginulo, hindi ko kasalanan yun. Pero pumili talaga si hipe ng pulis, si Chief Lubaton, nga ikaw ay may kasalanan dahil ginulo mo ang prosesyon. Kaya nagkaganon, hindi natuloy ang prosesyon, nagkagulo ng mga tao dahil pag-aagawan ng mga kung ano-anong mga pinagagawa mo. Kaya walang nagawa si Panginoong Divine Master at sinabi ng hipe na ikaw ay ikukulong. O mamili ka, ikukulong ka o papauwiin ka. Taga-saan ka ba? Tinanong si Panginoong Divine Master, taga-saan ka ba? Sabi ni Panginoong Divine Master, ako po'y taga Cebu. Kaya, sige, mamili ka, ikukulong ka o ipapauwiin ka sa Cebu. Pinili ni Panginoong Divine Master na, sige, papauwiin na lang ako ninyo sa Cebu, huwag na lang ako ninyo ikulong. Kaya, ang ginawa, kinarga siya sa truck de karga papuntang Dajangas dahil para doon siya isakay papunta namang Cebu. Ang daming tao mga oras na yun, daming tao nag-iusyuso at nag-iyakan pa yung iba na mga naggamot niya, natulungan, at daming tao talaga nakatingin sa kanya at umayaw na sinabi na, Loy, wag kang umalis, Loy. Tulungan mo pa kami, Loy. Nangailangan pa kami sa inyo. Sabi naman ni Divine Master, wala akong magawa eh. Nuli ako ng pulis eh. Papaalisin ako dito. Kaya aalis na lang ako kaysa makulong. Tapos sakay siya sa truck de karga. Habang nakasakay siya sa truck de karga, papunta doon sa Diangas, ang mga tao ay hindi talaga, nag-iiyakan talaga mga tao, nakatingin lang sa truck. Bumuhos nga ang bigla ang malakas na ulan kahit tirik na tirik ang araw. Bumuhos ang malakas na ulan, ang mga tao hindi natinag, hindi nagsipag-alisan. Doon lang talaga nakatayo, nakatingin sa kanya habang papalayo yung truck de karga. Hanggang hindi na nakita ng mga tao. At pagdating nila sa Dajangas, doon na sila sa Dajangas, ay binaba siya ng mga pulis. Kinarga kaagad doon sa barko papuntang biyaheng Cebu. Habang nandun na siya, nakasakay na siya, pinagmasdan talaga ng mga pulis na hindi ito makalabas, hindi makaalis sa barko. Nandun na nga, umalis na ang barko, tumakbo na. At nakita pa nga nila itong si Panginoong Divine Master doon sa barko na kumakaway-kaway, nagbababay pa sa mga pulis, nagbababay doon sa barko. Pagka hanggang hindi na nakita yung barko, hindi na nakita ang mga pulis ng mga pulis ang barko, umalis na rin sila. Pagkaalis nila, 3 araw mga kapatid, mula nang isinakay siya sa barko, 3 araw nakalipas, ay nakita siya doon sa na bayan. Ay nakita siya doon, karating siya doon mga kapatid sa bayan ng Surala, South Cotabato. 3 days lang ang nakalipas nang siya ay isinakay doon sa barko. 3 days lang. Ay alas 10 ng umaga, dumating siya doon sa bayan ng Surula na naman. At yung mga taong nakakita sa kanya, nakakilala sa kanya, ay nagtatataka. Dahil 3 days lang mula nung siya inihati doon sa Dajangas, nakabalik na siya sa bayan ng Surula. Ilang kinikwenta na ang 3 days ay nandun pa lang siya sa Cebu. Sa 3 araw na yon, na 3 araw kasi ang biyahe mula sa Dajangas, papunta doon sa Cebu. Bago pagbalik niya, 3 araw pa rin. So dapat 6 na araw bago siya makarating doon sa Surula. Ngunit 3 araw pa lang, alas 10 ng umaga, nandoon na siya sa bayan ng Surula at nagkita sila ni Rafael, Rafael Banosa. O nagkita sila doon si Rafael Binosa. Nagkita sila doon sa bayan ng Surula at si Rafael Binosa
nga ang nagpasan naman sa kanya dahil palabang siya mayroon mang isang ilog doon na malalim, at sa lalim ng ilog doon si Panginoong Divine Master gustong lumampas ba, gustong tumawid sa ilog, kaya nakita siya ni Rafael Binosa, kinarga siya dito sa balikat, at kahit nga nagdurugo pa itong mga ano niya, mga kalyo niya, mga sugat-sugat niya dito sa buong katawan, nagdurugo, tumatagos nga, nagkakatas nga mga kapatid, at dito rin umano sa balikat ni Rafael. Pero hindi yun inintindi ni Rafael. Pagdating nila doon sa kabila, dahil tumawid sila, kinarga si Panginoong Divine Master, malalim man ang tubig. Pagdating doon sa kabila, tinanong pa itong si Rafael ni Panginoong Divine Master kung hindi ba siya nang didiri sa kanya. Sabi naman ni Panginoong Divine Master sabi naman ni Rafael Binosa, hindi ako nang didiri sa iyo dahil kilala kita na ikaw ay isang hindi ordinaryong tao. Kaya nang binaba siya ay binigyan siya ng violin. Binigyan ng violin si Rafael Binosa. Sabi ni Divine Master pakaingatan mo to, itong violin na ito ay isang palatandaan, isang tandaan ng ating pagkikita, at sigurado ako tayo ay magkikita pang muli. At tumuloy nga si Panginoong Divine Master sa panggamot hanggang nakarating naman siya doon sa bayan ng Kulambong, sa bayan ng Isulan. Nakarating siya doon, at doon pinatuloy niya ang kanyang panggamot sa pamagitan ng pagpakain nga ng kalyo. Sa pamagitan ng pagpakain ng kalyo, mga kapatid, tinuloy niya kanyang panggagamot sa pamagitan ng pagpakain ng kalyo. At siya mismo ang titikim, siya mismo ang unang kakain. Bago niya ipakain sa mga taong nangailangan, pasyente, siya muna ang kakain ng kalyo. Pagkuha niya ng kalyo, ganyan pa ganyan Tapos pagkain niya, ganyan pa ang mangyari. Kasi kalyo na nga matigas na. Saka pa niya ibigay doon sa pasyente. Yung pasyente naman ay nag-aagawan nga sa pagkuha ng kalyo. Kaya tanggal ng kalyo, binigay sa mga pasyente. Nagdudurugo na ang kanyang kamay dito, nagdudurugo. Pinapakain sa pasyente. Yun ang isang mirakulong ginawa niya, na kalyo lang ang pinapakain niya doon sa mga pasyente na nangailangan ng kanyang tulong. At kaagad-agad gumaling, mga kapatid, ang karamdaman nila. At sana naintindihan nyo itong kwento kong ito patungkol sa talambuhin ng aking Diyos, Divine Master Ruben D. Reclo Jr. At napasalamat ako sa kanila, sa aking Diyos, Divine Master Ruben D. Reclo Jr., King of all Kings, Master Ruben D. Reclo Jr., Divine Grandmaster Ruben Madronico I, sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat mga kapatid nanood sa YouTube channel ko, sa mga videos kong ito. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, walang sawang panonood nyo. Asahan nyo, mayroon talaga kayong matutunan sa mga videos kong ito. Kung isa puso nyo at kung sa isip nyo at sa isa puso ninyo ang mga kasaysayan kong ito, ay mayroon talaga kayong matutunan, dahil ang tao na tunay na tao ng Diyos ay alam ang historya ng Diyos. Yan ang pakatandaan nyo. Dahil pag hindi nyo alam ang historya ng Diyos, walang kwenta, mga kapatid. Walang kwenta ang pagiging tauhan nyo sa Diyos. Dahil hindi nyo hindi nyo alam ang tunay na pagkatao ng Diyos. Hanggang dito lang, maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.